Ayan, so ang video po na ito ay ginawa upang sagutin yung katanungan ng isa sa mga kapatiran natin sa church. Naniniwala din ako na through this message ay muling ma-inspire ang bawat isa na aralin ang salita ng Diyos at pag meron mang nadududa sa atin ay makita na hindi natin dapat pagdudahan yung salita ng Diyos at maging ito yung ultimate authority sa buhay natin. So, ito na yung tanong niya. Ang tanong niya ay, ang Biblia ba ay isinulat lang ng tao? Kasi may nagtanong daw po sa kanya niyan. So, ano po ba yung sagot? So, ang sagot po ay, opo, ito po ay sinulat ng mga tao, pero po ang mga manunulat ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Sabi po sa ikalawang Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, ano daw po yung sabi dyan? Sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ibang salin po, sabi doon, it is inspired by God. Sabi sa iba, it is breathed by God. So, dito makikita natin through the Bible na ito po ay hindi sinulat na gawa-gawa lang, imagination lang ng mga tao. Pero si Lord mismo, ang Diyos mismo, ang motivate sa kanila at nag-lead sa kanila to write those books. Ngayon, paano kung hindi naman tayo yung naniniwala talaga sa Bible? So, how can we prove that the Bible is not written by men alone? So, naglagay po ako ng 4 po dito, according po. Pinag-aralan ko po siya at nung nakita ko to, lalo rin akong na-inspire talaga at lalo kong minahal yung Bible. And I pray na yun din yung maranasan natin. So, meron po akong 4 na nilagay dito. Una po, ay ang pagkakaisa at pagkakapare-pareho. Ito po ay isang katibayan na ang Bible po ay sinulat ng tao, pero ito po ay ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung makikita po natin, ang Biblia po ay 66 lahat, 'di ba? 66 books of the Bible. Napakadami po nun. At yung mga authors po nun, hindi sila sabay-sabay na nasa iisang taon lang. For example, 2025, yung 66 or 40 authors, 40 po kasi authors noon, may mga authors na marami silang book na sinulat. So, 40 sila. Hindi po sila sabay-sabay na nung 2025. Halika, sulat natin to sabay-sabay. Magkakatabi tayo, nag-share tayo ng ideas. Hindi po Yung Bible po, 1,500 years yung span niya nang naisulat siya. So, may mga between hundreds of years bago nasulat naman yung kasunod. So, ganun po. Iba-iba yung authors niya, iba-iba rin yung time niya, iba-iba yung nung time nila, iba yung era nung time nila, iba yung mga political events, current events, iba yung culture nila nung time na yon, Old and New Testament both. Ayan, so, though isang country, pero iba-iba ng mga nangyayari nung time na yon. Kaya parang mahirap po na magtumatugma sila, tama po. Aside from that, iba-iba po sila ng profession. So, meron pong mga authors ng Bible na mangingisda, kagaya ng mga disciples ni Jesus Christ. Meron pong authors na hari, kagaya ni David. Meron mga prophets, kagaya nila Ezekiel, Daniel, Hosea. So, iba-iba sila ng personality, iba-iba ng status, iba-iba ng family background, iba-iba ng heart at that moment. So, pero alam niyo po kung ano yung maganda, kahit iba-iba sila, iisa sila ng tema, iisa sila ng sinasabi. So, magbigay lang po ako ng example. For example, si Moses, siya po ay pastol noong 1400 BC. At siya po yung nagsulat ng 5 aklat na Pentateuch na tinatawag, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, yung buong books po na yon, meron silang isang sinasabi. Yun po ay ang pagiging makasalanan ng tao. Yun po ay yung hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Dito po pinakita rin ng Diyos yung kabanalan niya. Gumawa siya ng mga miracles para ipakita sa tao na siya ang Diyos at wala nang iba pa. Dito rin nakita natin na nag-provide siya ng way para makaalis yung tao sa kasalanan at ang bunga nito ng kamatayan. At yun yung sa pamamagitan ng mga sacrifices. Kaya kung mababasa niyo po yung 5 books of the Bible, puro siya tungkol sa mga offerings, 'di ba? Mga pinatabangguya, mga
pigeons, mga kambing, tupa, yun yung mga provision ni Lord na sacrifices para malinis tayo sa mga kasalanan natin. And then another author po ng Bible, so si Moses po, di ba, pastol siya. Pero si David, siya ay king. Though naging pastol siya, pero naging king din po si David. Mas mahaba yung time na naging king siya. At si David po ay 1000 BC siya po nag-start magsulat. So, 400 years ang lumipas. Wala na si Moses. So, si time na ni David, ano po yung mga stories na sinulat ni David? Si David po ay nagsulat ng Psalms. Though hindi naman po lahat ng sa Psalms ay siya yung nagsulat. Pero makikita po natin dito, same theme. Same lang po yung tema nila na makasalanan ng tao. Di ba sabi nga niya, huwag mo alisin sa akin yung presensya mo. Huwag mo alisin yung banal na espiritu mo. Nakita niya yung sarili niya, isa siyang makasalanan. At nakita rin natin sa time na to na may darating na manunubos na isa-sacrifice niya yung sarili niya bilang ultimate sacrifice para sa kasalanan ng lahat ng tao. So, that's the time of David. Ngayon naman, sa time naman ni Paul, punta tayo sa time ni Paul. So, si Apostle Paul ay, ayan, nasa New Testament na siya, di ba po? So, isa siyang Pharisee, ano siya sa mga apostles. Pero po makikita natin, same theme, pagiging makasalanan ng tao. Lalo na sa Romans po, pag binasa natin yung Romans, yung pagiging makasalanan ng mga tao, yung pangangailangan natin sa Diyos, at yung pinadala niyang, yung prophecies ni David and even the other prophets na may papadalang manunubos na ultimately magsasacrifice, ay kinonfirm ni Apostle Paul na si Jesus yon. So, from the time of Pentateuch to Psalms to New Testament writings of Apostle Paul, makikita natin, iisa lang sila ng tema. Makasalanan ng tao, kailangan natin ng kahabagan, ng kabanalan, kapangyarihan ng Diyos para maligtas tayo. Kailangan natin ng, ng sacrifice, at yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. So, sample lang yun, 3 lang sila. And meron pang 37, diba? Kasi 40 nga yung author, diba? So, may 37 authors pa. So, ayun, try nyong basahin, try nyong i-check kung ganun din yung sinasabi ng ibang books of the Bible. Sorry po, kasi may ubo pa. And then number 2, bukod sa pagkakaisa at pagkakapare-pareho, ano pa ang other proof na ang Bible ay totoo? Sinulat siya ng mga tao, pero kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. So, number 3 is natupad na mga propesiya. Ayan, so makikita natin, maraming prophets naglipa na ngayon, pero mostly, hindi naman nangyayari talaga yung mga sinasabi nila. Pero sa prophets of the Bible, makakaasa tayo kasi nangyari talaga sila. Sinulat sila thousands of years ago, pero nangyari talaga sila. Even namatay na yung mga prophets na yun. So magbigay din tayo ng example. Una ay si Ezekiel. Siya po ay nagsulat, noong 6th century BC. So, sinabi niya na maraming bansa ang kakalaban sa Tiro at ang mga bato at guho nito ay ihahagis sa dagat. So, na-imagine niyo po. Basahin niyo Ezekiel 26, mahaba kasi yun. Pero sabi niya, matatalo yung Tiro or Tyre sa English, tapos yung mga guho nung main city niya ay itatapon sa dagat. At alam niyo po sa kasaysayan, noong 332 BC ay sinalakay at sinakop daw ni Alexander the Great ang Tyre, at yung mga guho o mga bato sa main city nila ay ginawa ni Alexander the Great na tulay o daanan papunta sa kuta na nasa isla. So nangyari talaga. Nagsulat sa Ezekiel 6th century BC, nangyari siya 332 BC. So, kung gawa-gawa lang nila yon, kung opinion lang nila yon, at hindi yon kinasihan ng Diyos, hindi yon totoo, hindi siya mangyayari, di ba po? So, isa lang si Ezekiel, isa pa si Isaiah. Sa Isaiah 53, dinescribe doon na yun nga yung sufferings na pagdadaanan ng Messiah, na matindi yung pagdadaanan niya. Basahin niyo sa Isaiah 53, isa yun sa favorite kong verses na even chapter na nagpapakita talaga kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. And yun nga, si Jesus yun. So, after 1 century AD, nakita natin si Jesus Christ, nangyari lahat sa kanya yung sinabi na Isaiah, na talagang para siyang tupa na walang imik, na dinala sa katayan,
grabe yung pagdurusa niya dahil sa kasalanan ng mga tao. Tiniis niya lahat ng pagbubugbog, lahat ng sugat, lahat ng latay, tinamo niya lahat. Si Jesus Christ, sinulfill niya yun. So, nangyari siya, di ba po? Nangyari siya sa history. So, ano pa, bukod dyan, yun yung number 2. Una ulit, ano yun? Pagkakaisa at pagkakapare-pareho. Pangalawa, yung katuparan ng mga propesiya, natupad ng mga propesiya. At pangatlo, sa katumpakan sa kasaysayan at arkeolohiya. Ulit, katumpakan sa kasaysayan at arkeolohiya. Ayan. So, ano ibig sabihin nun? Hindi lang po yung book of the Bible, yung reference, pero marami siyang similarities with history books and archaeology books. So, isang example po nito ay yung mga Hittites na binanggit sa Genesis at Joshua. 'Di ba sa Bible, marami kang mababasa. Hittite, Jebusite, Gibeonite, yung mga ganon. Yung mga ites, ganyan. So, ngayon, yung Hittite, sabi nila, ay, gawa-gawa lang yun. Wala naman Hittites talaga nung araw. Pero nung late 19th at early 20th century, meron daw nakita yung mga archaeologists na kapital ng Hittites sa Hattusa, tinatawag na modern day Turkey. Sinearch ko yun. Sana mapakita ko yung picture dito. Pero, ayun, meron talaga siya na lugar na tinatawag na capital ng Hittite. So, totoo siya. So, aside from that, hindi lang yung Hittite, meron pa yung Lawa ng Bethesda. Kung nabasa nyo yun sa Bible, sa John 5:2, na merong, alam mo yun, yung paglulublob ka, gagaling ka daw. So, may nakita talaga sa Jerusalem, meron siya. Mamaya, isa-send ko rin yung picture dito. So, ayun, diba? History, archaeology, and even pag nagtuturo ako, sana po makapanood kayo na Sunday Worship Service, commercial lang, Jesus the Rock of Ages, Church Incorporated, Roa Church Official, search nyo lang po yun, Roa Church Official. So, ganun po yung mga teachings natin. We are really explaining the Bible ng hindi lang sa Bible mismo, sa mga Bible verses, pero sinesearch natin yung history, science, medicine, para patunayan natin na totoo talaga yung Bible. And number 4, ano ulit yung una, natatandaan natin, pagkakaisa at pagkakapare-pareho. Pangalawa, natupad ng mga propesiya. Pangatlo, katumpakan, ano ulit yung number 3? Katumpakan sa kasaysayan at arkeolohiya. At number 4, ito na po yung last and my favorite, patotoo ng mga apostol. So, kung malalaman nyo po kung yung history ng, search natin history ng mga apostles, kung paano sila namatay. Isang example po na nakalagay dito sa mga gawa 12:1-2, si Santiago na anak ni Zebedeo ay pinatay sa tabak. Tapos si Esteban naman sa mga gawa 7:54 hanggang 60. Ang hirap sa, pala na kayo dyan. Acts 7:54-60. Ayun. So, si Stephen po ay pinagbabato hanggang mamatay. And kung search nyo pa, si Peter, pinako ng pabaliktad, si Bartholomew, lahat sila, almost lahat except for John. Pero si John may mga pinagdaanan din siya na nalapnos yung kanyang balat. So, pero siya yung pinaka-least na nangyari. Pero the rest talaga, grabe yung sufferings nila. So, bakit nila yun gagawin kung kwento-kwento lang naman ang Bible? Kung kwento-kwento lang si Jesus bilang Messiah, di ba po? So, hindi lang yung early apostles, pero even yung mga dumaan sa Roman Empire, di ba? Under Nero, alam natin yung history. It's history. It's not just written in the Bible. History talaga siya ng Rome, na pinapatay talaga nila yung mga Christians, na madaming pagdurusa talaga yung pinagdaanan ng mga Kristiyano. Sa iba't ibang, di ba, pinag-aralan natin sa church yan, iba't ibang emperors, pero lahat sila, grabe yung pagtutorture sa mga Christians. And naalala ko lang din, di ba, kay Hitler, yung mga pinagdaanan ng mga Jews sa kanya. Tapos ngayon yung nangyayari sa Nigeria, nangyayari sa Middle East, sa mga Christians na tinatarget ng mga ibang lahi para lang maputol. So, diba, kung yung Christianity ay hindi totoo, kung yung Bible ay hindi totoo, susuko na diba? Parang, bakit pa kami magpapatuloy sa ganyan? Pinapatay pala kami. Pinapatay pala dyan. Bakit ako aanib dyan? Pero hindi po, diba? Marami pa rin nai-involve sa Christianity. Maraming naniniwala kay Jesus Christ. Maraming nagsusuko ng buhay sa Panginoon. At dahil doon, nakarating sa atin yung gospel. Nakarating sa Philippines, nakarating sa'yo, nakarating sa akin. Kasi totoo yung Bible.
Kasi totoo lahat ng nakasulat sa Bible. Kasi totoong from Genesis to Revelation, lahat ng yun pinupoint si Jesus Christ bilang Messiah, na siya yung tagapagligtas at manunubos na pinadala ng Diyos para iligtas tayo sa kasalanan natin. At babalik siya para kunin tayo. Amen. So yun. Sorry, naging emotional tayo. So ano yung, ayan yung 4. So ano yung application natin? Panghawakan po natin yung salita ng Diyos. Kung first time mo pong nanonood dito, first time mo mapanood to, and nagdadalawang isip ka, magbabasa ba ako ng Bible, magde-devotion ba ako, gagawin ko bang lifestyle to, I pray na nakita mo kung gaano siya ka-authoritative, kung gaano siya katotoo. Alam mo yun, ang lahat ng bagay, sabi nga sa Bible, heaven and earth will pass away, but His words will remain forever. Mawawala lahat ng bagay dito sa mundo, pero yung salita ng Diyos ay hindi siya mawawala. Ito po ay katotohanan. Maraming sinungaling ngayon, maraming deception ngayon, maraming nagkuro-kuro na sila daw yung totoo, ito daw opinion na to ang totoo, ito daw katuroan na to ang totoo, siya daw yung totoo, pero hindi. Saan tayo maniniwala? Dito. And I think yung mga pinagsasabi ko dito ngayon ay hindi pa enough dahil napakadami pang evidences that the Bible is true. And I pray na through this message, kahit sa ganitong paraan, ay nakapagtanim po sa inyo ang Panginoon na totoo po ang kanyang mga salita. Amen. Makakaasa ka kahit ano pang reading mo, magsimula Genesis, Matthew, or John, anong book yung gusto mong simulan. Makakaasa ka na makikita mo yung katotohanan, makikita mo si Jesus Christ, makikita mo kung sino talaga yung Diyos, makikita mo kung gaano kaganda yung plano niya para sa'yo, magiging malakas ka, magiging matatag ka, ano man yung pinagdadaanan mong pagsubok, makakaalis ka, magiging victorious ka, makikita mo yung difference ng deception sa truth, makikita mo yung lies ng kaaway at sa totoong sinasabi ng Diyos. Amen. Lahat ng yon through the Bible. Kaya, ayun. I pray na after nito talagang maging habit natin ang pagbabasa talaga ng Bible. At hindi lang basta-basa, mapanghawakan natin yung sinasabi niya talaga at ma-apply natin sa buhay natin. Syempre, hindi naman sapat na nagbabasa lang, naniniwala lang. Dapat ina-apply at sinusunod natin. And there are a lot of questions sa Bible, and I think lahat ng tao sa buong mundo magsama-sama para sagutin. Hindi talaga natin masasagot lahat. And I'm excited sa pagbabalik ni Lord kasi lahat ng mga tanong natin ay maitatanong na natin sa Kanya. Kasi siya yung author and siya yung makakasagot ng lahat ng mga gusto nating matutunan sa Bible. Pero sa ngayon, ito muna po yung ating word, and salamat sa pakikinig and salamat sa desire na makilala ang Bible talaga kung ano siya. So, yun lamang po. God bless and shalom!